nagbabalik po tayo dito sa ating kaibigan, no? Meron po tayong malaking pakay sa kanila. Dahil po mula nang sinabi po nila na baka po maulit yung pananakop po ng ibang lahi ng mga tao. Alam po niyo guys kung paano sinakop ang ating bansa Pilipinas ng mga Espanyol noon, kung ano ang nangyari. Nakakaawa. Ginawa tayong tuta, mga babae, ginahasa. Kaya naparito ako kasi po ay marami po tayong gustong itanong sa ating kaibigan na Dwinty. Dahil nabanggit natin yung tungkol sa kaguluhan. Kung may mangyayari pa bang pananakop po sa atin, no, sa taga-ibang bansa. Ito po ang ating pag-usapan dito, ay napakahalaga po ito guys na ipaabot natin sa inyo. Kasi napakasakit kung tayo ay maging tuta nila, kung maagaw man yung bansa natin na sila po ang mamuno tulad po ng Espanyol noon. Kaya nakakatakot po. Mayong hapon, lapit po tayo dito guys para marinig po natin yung boses kung sino man yung nandito. Tay, magandang hapon. Siya to? Ay si tatay, hindi ako nagkakamali tay, ikaw talaga to. Maayong hapon ni mo diya tay. Na ako karon diri sa imuhang punso. Nandito po ako kasi marami po talagang katanungan po na gusto kong ipaabot sa inyo. Kung kaya po ba ninyo tingnan yung mangyayari po sa Pilipinas kung sakali man mag World War III, at saka kung sakali man na maulit po yung nangyayari noon na yung mga Pilipino, yung Pilipinas ay naging tuta nung sinakop po ng mga Espanyol noon po. Gusto ko pong malaman kung may posibilidad po ba na maulit, no, yung nangyari noon at saka ngayon. Kasi po kung magkakagulo po ng World War III, gusto kong malaman kung wala po ba kayong makikita o meron para po ay may ipaabot po natin, kasi nakakatakot po ito eh. Ganun po? Totoo yan tay? Guys, ito po yung nakakatakot, no? Ipinapaabot na po ni tatay ngayon. Sa lahat po na makapanood po nito ha. Okay lang po kung hindi po kayo naniniwala ito. Basta ang ipinapaabot po ng ating kaibigan, ipapaabot ko rin sa social media. Kaya ito ang sabi po ng ating kaibigan. Pinatingnan ko sa kanya guys. Kaya po nilang tingnan yung hinaharap po natin ngayon, no? Kung mayroon bang posibilidad po na pananakop po sa ibang bansa, yung tulad po ng pananakop noon ng Espanyol, kung ilang years po sila dito, no? Ang sabi po ni tatay guys, ito po yung nakakatakot dahil po meron silang nakita, no? Yung plano po ngayon ng China, meron. Tay, ano po ba ang kanilang gustong mangyari po? Kung bakit po yun po ang nakita ninyo? Naku po guys, ito yung nakakatakot guys. Sabi po ng ating kaibigan ha, itiit, kung mangyayari man na yung kaguluhan, kung ang Pilipinas sumurinder sa China, kung patuloy ang kanilang panghaharas, kung mayroon bang mangyayaring kaguluhan, kung matalo man po yung Pilipinas dahil po sa mga plano po ng China, posible po na maulit. Bakit po niyo nasabi yan tay? Alam po ni kaibigan, no? Itiit, alam mo ba? Ang Amerika lang po talaga, kung hindi po kayo iiwan, hindi po basta-basta na maulit po yung pananakop noon. Dahil po mayroong makatulong sa atin. Kung iiwan po tayo guys, kung pababayaan po tayo, pwedeng maulit po yung pananakop guys.
ito yung nakakabahala po kapag nangyari po yung World War III, no? Tay? Alam mo po ba yung mga ipinatanong po ng mga tao ngayon? Maraming nagsasabi. Tay, nasabi po nila, itiit, pwede ba natin na malaman kung kailan po mangyayari po yung World War III? Oh, ito po ang sinabi ng tatay. Itiit, ipinapaabot natin yan sa 2025, di ba? Mayroong mga kaguluhan na mangyayari. Pero guys, sa totoo lang, sinabi ni tatay, hintayin na lang po natin guys kung makaupo na sa Enero 8 si Trump. Kung mag-declare po si Trump na kung sino yung taga-ibang bansa po na manghahamon po ng giyera sa kanila, ito po yung mitsa, no? Pero gusto ko malaman tayo, kung sakali man magkakagulo po doon, anong tingin mo? Sasabay po ba yung Pilipinas sa kaguluhan? Yes. Totoo yan. Guys, ito po yung sinabi hindi po basta-basta yung World War III Sabi po na ngayon guys, sa 2025 kung magkaumpisa man po yung kaguluhan doon sa ibang bansa, yung Mindanao, hindi pa yan maaapektuhan. Yung Luzon, hindi pa yan maaapektuhan yung Pilipinas daw. Pero, kung mangyayari po na gagamitin po tayo sa ibang bansa, yung Pilipinas, yung space po natin dito na mga kalupaan malapit po kung saan po mag-uumpisa po yung kaguluhan dito kung gagamitin po ng taga-ibang bansa yung sakop ng Pilipinas guys, mangyayari po yung World War III at saka madadamay po tayo kung hindi nila gagamitin, kung dili daw mag-umpisa diri itong mga pangkagamitan po sa panggira guys. Sabi ng ating kaibigan, walang problema yung Pilipinas, no? Hindi tayo basta-basta na makaharap ng kaguluhan po ngayon, no? Before po mangyayari yan, mag-umpisa po talaga yan doon sa ibang bansa. Dahil yung Pilipinas guys, iba. Hindi po naghahanap po ng away, no? Walang naghahanap po ng away, sa totoo lang. Kaya ito yung nakita ng ating kaibigan. Salamat po kaibigan. Kung gagamitin daw ta guys, ang ato ang bansa, kung gagamitin ito, no? Kung gagamitin ito ng taga Amerika, ito po talaga, no? Maisali po tayo sa kaguluhan dahil po asa man asa mo tira, di ba? Simpre dire kay diri man na nila ikuan ang ilahang pangkagamitan sa panggira mo nang gipasabot sa ato guys. Kaya nagpapasalamat po tayo sa ating kaibigan dahil po alam po nila. Tay? Oo. Mahirap guys, no? Hihintay lang po natin daw si Trump, no? Kung makaupo. Kung makaupo na siya guys, kung ano man po yung pagbabago na ipaabot po niya sa mga tao, kung hindi po siya mo kubit dayon anang mga kaguluhan karon, no? Ang problema lang po dito pag kasi po yung Russia talaga, no, napaka talaga sila, napakasamang tao, no? Napakasama talaga yung bansa na yan, yung nagdala karon tungod kay gusto gyud nila na kaguluhan tulad po ng Ukraine, no? Anong nangyari ngayon? Patuloy pa rin na gera, no? Lalo na po sa Israel, ano ba? Hindi po tayo nadadamay guys kasi po yung natin dito, yung bansa natin hindi po mahilig sa ganyan po ng mga bagay. Kasi po nagpapasalamat po tayo sana, no? Matingnan pa ng ating kaibigan kasi yung sinabi po natin, yung topic natin kanina, naiwan ko yung tungkol sa pananakop, hindi yan mangyayari sa atin kung meron pong kakampi po sa atin na tunay na bilang kaibigan ng ating bansa. Yun po. Salamat po tayo. Salamat.